po. Tayo lahat. God is good. All the time. Yan. Isa pa nga, pero mas malakas naman. God is good. And all the time. Yan. At dahil mabuti ang ating Panginoon, ang kanyang pangalan. Amen. Hallelujah. Kaya tayo maghanda. Let's ready our voices, ready our moves. For this day alone is for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Wala nang iba, kundi ikaw, Panginoon, ang aming pamupurihan. Hallelujah. Sambitin natin na wala nang ibang katulad mo, Panginoon. Wala nang ang ibang katulad mo. Wala nang ang iba na higit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpagkailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ang ibang katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Pagtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Wala nang iba. Wala nang ang ibang katulad mo. Wala nang ang iba na higit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpagkailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ang iba katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Pagtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang iba katulad. Minsan pa sa puso ko, ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Pagtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang iba, pagkat wala nang ang iba, pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pupurihin. Ikaw lang ang pupurihin ko. Ikaw lang ang ibigin ko. Ikaw lang ang nasa isip ko. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang. Ikaw lang ang nasa puso ko. Ikaw lang ang pag-ibig ko. Ikaw lang ang hinahanap ko. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang. Walang katulad mo ang sa akin nakapagbago. Walang papantay sa tapat na pag-ibig mo. Puso kong ito'y ialay sa'yo. Buhay ko, Jesus, gamitin. Minsan pa, declare natin, ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang ang pupurihin ko. Ikaw lang ang ibigin ko. Ikaw lang ang nasa isip ko. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang. Ikaw lang ang nasa puso ko. Ikaw lang ang pag-ibig ko. Ikaw lang ang hinahanap ko. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang. Walang katulad mo ang sa akin nakapagbago. Walang papalitan sa tapat na pag-ibig mo. Puso ko
nakapagbago, walang papalitan. Sa tapat na pag-ibig mo, puso kong ito'y ialay sa'yo. Buhay ko, Jesus, gamitin mo. Hallelujah! Hallelujah! Bigyan natin palakpak, Panginoon. Gamitin mo kami, Lord. Dahil ikaw lamang ang naghahari sa amin. Ikaw lang ang pupupurihan namin. Hallelujah! Sabay-sabay natin sabihin. Walang katulad mo ang sa akin nakapagbago. Walang papantay sa tapat na pag-ibig mo. Puso kong ito ialay sa'yo. Buhay ko, Jesus, gamitin mo. Minsan pa wala na iba. Walang katulad mo ang sa akin nakapagbago. Walang papalitan sa tapat na pag-ibig mo. Puso kong ito'y ialay sa'yo. Buhay ko, Jesus, gamitin mo. Buhay ko, Jesus. Buhay ko, Jesus, gamitin mo. Buhay ko, Jesus, gamitin mo. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Gamitin mo kami, Panginoon. Sapagkat ikaw lamang ang aming pupurihin. Hallelujah. Hallelujah, Lord. You deserve all the glory, all the praise. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan upang purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, Lord, naririto ka sa aming tabi. Thank you, God. Thank you, Jesus. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama, dakilain ka, Jesus. Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring
Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, di ka nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, O Diyos, magliwanag ka, Jesus. O pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, sa aming mga buhay, Ikaw lamang ang nag-iisa, Lord. Wala nang iba kaming bibigyang papuri, bibigyang pasasalamat, Panginoon, kundi Ikaw lamang. Hallelujah. Lord, we humble ourselves before You, Lord. We ask, O Lord God, na You clean us, O Lord God, for us to be worthy to worship You, Lord God. And right now, Lord, wala kaming ibang gustong sabihin kundi salamat. Dahil this week, Lord God, kahit hindi namin matimpla yung mga nangyayari sa amin, pero Lord, Ikaw, nandyan pa rin, Lord, hindi ka nagbabago. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, nariyan ka sa tabi namin, Panginoon. And we thank You for that. We thank You for Your forgiveness. We thank You for Your love, for Your mercy, for Your grace. Each day, Lord God, na kami ay nabubuhay, Lord God. And right now, Panginoon, as we continue to praise You, we pray, O Lord God, na ang hearts namin ay mag-focus lang sa Iyo, Panginoon. For this day is Yours alone. Hallelujah. And Lord, sa lahat ng tatayo sa harapan, Ikaw ang siyang makita sa kanilang buhay, Panginoon, hindi ang kanilang mga sarili. And Lord, this day, lahat lang ng gagawin namin from morning till afternoon, Lord God, ay para bigyang papuri ang pangalan Mo, Panginoon. And right now, Lord God, we give You back all the glory, all the praise, all the honor, Lord God, for You deserve it, Lord God. Hallelujah. Let's give our best clap to God, for He deserves all the praise. Hallelujah. We praise You, Jesus. We give You glory. We give You honor. Hallelujah. Hallelujah. So this Sunday, ang ating topic o ang ating pag-aaralan ngayon, isang kilala na naman natin siya. So, pero alam natin yung istorya ni David and Goliath, sanay na kabisado natin yun. Amen po ba? From Sunday school hanggang lumaki na. So ngayon, meron tayong dadaanan doon, mga subtle, mga maliliit na bagay, in order na ma-point out natin how to focus. Kasi lalo-lalo na, di ba, 1 week na lang, focus natin yung ating goal amidst yung adversary and mga distraction. Marami kasing maraming ginagawa ang kaaway para maging hadlang, to hinder us to go on, di ba? Sabi nga, yung inata sa ating gawain, the more na
mabigat. Iba-iba kasi yung pagtawag sa atin eh. Iba-iba yung purpose ni Lord para sa atin. The more heavier yung task na pinapagawa sa'yo, the more din mabigat yung struggle na ipararana sa'yo, di ba? Natatakot pa kayo doon? Hindi. Amen. Tinatanggap natin yun. Amen. No? Huwag naman tayong maging sobrang di ba? Pero yun nga, we should be always on fire. Tama po ba? Dahil mamaya, meron tayo uling session after lunch. Magbabalik tayo rito. And yung mga umaattend ng live class, lahat ng mga live guides. Ayan. So, yun. Medyo mahaba-haba. Focus on the goal amidst adversary and distraction. Merong mga maliliit, mga munting bagay na nakaka-distract sa atin, pero yun pa minsan yung nagiging dahilan, bumagsak tayo. Amen? Maraming ginagawa ang kalaban, ang kaaway. Very subtle minsan, hindi natin nararamdaman. Minsan, akala natin tama, di ba? Minsan, ang maghihinder sa atin o hadlang, mahal mo pa sa buhay, yung malapit pa sa'yo, yung masakit. Amen? So, kailangan ma-overcome natin yun. Amen po ba? So, let us pray sa umagang ito. Hallelujah. Father God, maraming po salamat sa mensahe mo sa umagang ito. Lord, thank you for your words, O God. Nagbibigay buhay sa amin, nagbibigay ng apoy. Hallelujah. Apoy sa aming puso upang magpatuloy sa aming gawain. Mga tasks na pinapagawa mo po sa amin, Lord. We claim the victory, O God, in your message sa umagang ito. And amidst the adversaries, amidst the distraction na hinahadlang ng kaaway, O Lord, hallelujah. We will go on. We will focus, O God, para achieve yung aming mga goals na pinapagawa mo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, dadaanan natin yung 1 Samuel chapter 17. Yun. Yung kasunod po, kuya. Yung una na. Ayan. Yung setting nito, alam na natin yun, yung hindi na natin, kumbaga, alam na natin sa dulo, nanalo si David, di ba? So, the battle is the Lord's. David ay, ng time na to, sa chapter 17, na-anoint na si David. Although hindi pa siya king, ang king pa rin na nakaupo sa trono at that time, King Saul. Amen? So, ikikwento ko na lang, chapter 17, kasi mahaba. Although yung iba, dadaanan natin mamaya. Thank you. So, yung this time, wala na yung anointing kay King Saul. Amen? Kikwento ko, no? Si King Saul, hari pa siya ng Israelites at this time. Ang kalaban nila rito, Philistines. Amen? And ang champion ng Philistine, alam naman natin, si Goliath. Goliath is hulking, giant, di ba? Very, intimidating. Kumbaga, imposible, sa isang tingin, imposible na ordinaryong soldier magapi si Goliath. Insurmountable. Parang problema, giant nga, di ba? Kaya palaging pamagat na dito yung overcoming the giants. So, yun yung pangkaraniwan na pamagat doon sa mga ganito istorya. So, at this time, si Goliath, yung setting, parang bali siya, no? Kabilang bundok, nandun yung Philistine, sa kabilang bundok, Israelites. And merong sa kanila, may pagitan lang. So, nagsisigawan sila at hinahamon ni Goliath, hinahamak yung Israel. Particularly, ang hinahamon niya, syempre yung hari, which is si Saul. Si Saul at this time, alam naman natin, wala na. Yung status ni King Saul noon, rejected by God na. So basahin natin yung ibang portion, 17 sa 8. So basahin ko na, no? Goliath stood and shouted a taunt across to the Israelites. Why are you coming out to fight? He called. I am the Philistine champion, but you're only the servants of Saul. Choose one man to come down here and fight me. If he kills me, then we will be your slaves. But if I kill him, you will be our slaves.
I defy the armies of Israel today. Send me a man who will fight me. Yan. When Saul and the Israelites heard this, they were terrified and deeply shaken. So ganun yung sitwasyon nun. Lahat. Siyempre, pag yung hari mo nga, siya yung, di ba, tinitignan mo, all people look up to the king. Amen? Which is Saul. Kung si Saul nung that time terrified, pati lahat ng mga tauhan niya, di ba? Unless merong, si David nun, hindi pa siya soldier, hindi pa siya general, hindi pa siya lumalaban nun. Ano pa lang siya? Shepherd pa lang, di ba? Ang kasama sa mga army, yung kapatid niya, yung ibang kapatid niya, di ba? Amen? Yung panganay nila, particularly si Eliab, mamaya dadaanan natin. So yung isipin niyo yun, di ba? Ang hinahamon, buong bayan ng Israel. Tapos, particularly si King Saul, sabi nila, kayo mga servant, mga subjects ni Saul, tinotont ni Goliath, di ba? Minamak niya. Kasi wala nga, sa tingin niya, walang makakatalo sa kanya, si Goliath, di ba? So, at takot na takot kapag sumigaw si Goliath, takot lahat. Amen? So kasi nga, yung status ng Israelites noon, tsaka si King Saul, at balikan natin yung sa dalawang chapter before to, chapter 17. So sa 15, nireject na kasi nag-disobey si Saul doon sa utos ng Panginoon. Di ba? So yun, yung background nun. Nag-disobey siya and because of his disobedience, nag-depart yung banal na spirit sa kanya. Amen. At alam naman natin, kapag nawala ang banal sa spirito, nawawala ang alin? Nawawala anointing, nawawala ang power, nawawala authority. Amen. Pero mga taga-LCC, meron pa rin, di ba? Amen. Nasa atin ang spirit, nasa atin ang, amen. Kaya dapat laging nire-rekindle natin, kaya nga itong week of fire. Doon tayo, lagi tayo nagpaparingas. Kailangan natin si Kuya Tony. At ang pamilya niya. Amen. Maningas. Amen. Hallelujah. Yung kahapon, di ba yung topic natin, yung keep the fire burning. So, yung spirit ng Panginoon, wala na ka sa kanya. So, anong nangyari? Lahat ng buong bayan ng Israel, they were dismayed and they were terrified. Enter naman ngayon, yung kasunod ng mga verses, initusan, siyempre yun, kinento na lang, pinara-praise. Initusan ni Jesse, yung tatay ni David. Initusan si David, punta ka doon sa mga kapatid mo. Kasi 3 kapatid niya nasa battleground eh. So punta ka, binigyan ng mga ng cheese, ng tinapay, gano'n. Binigyan na ng mga pagkain. 'Di ba? And then pumunta si David, syempre sumunod. So 'yun. So ito yung una, 'di ba? Goliath challenges the Israelites. Buo, minamak talaga. So kung ikaw yung nandun, ang atmosphere is talo na kagad. Kasi takot lahat eh. Takot lahat. So yung ganun yung setting. Di ba? So sa atin, ganun din, merong application to. Di ba? Parang ganun yung sitwasyon. Yung bang, ikaw yung siyempre alam mo ang Israel, bayan ng Diyos yan eh, di ba? Dapat yung will mo very strong. Pero at this time, down lahat. Why? Bakit? Because the Spirit of the Lord, nag-depart na do sa inyong nakaupong King. Amen. So, ganun yung atmosphere, which is hindi maganda, di ba? Amen. So, sundan natin yung pangalawa. Pangalawa po, so ganun yun. Unang-una, dapat yung caution natin, di ba? Dapat mapanatili natin na nasa atin ang banal na spirito. Amen? Kasi kapag kapag nag-depart ang banal na spirito sa atin, yung buong atmosphere natin, individually and buong congregation as a whole, down tayo lahat. Amen? Samantalang kung yung apoy ng banal na spirito ay nasa atin at lalong na magdidikit-dikit tayo, di ba? Parang yung baga, naghahawaan yan eh. Amen? Kapag nandyan ang apoy ng banal na spirito, naglalagablab ang iglesia. Amen? Amen po ba? Amen. Yun, 1 pa lang, naglalagablab na. Amen? Di ba? There's more. Sabi, gano'n. Yung unang distraction, siyempre yun. Yung challenge, nakakatakot.
nandyan. Very daunting yan eh. Ito naman yung pangalawa, subtle. Nung dumating si David, syempre usyoso siya, di ba? Kita niya, anong pinagkakaguluhan mo ngayon? So nakita niya, sumisigaw si Goliath. Si Goliath, di ba sabi? Sino yan? Di ba? Ganun naman yun, di ba? Sino yung uncircumcised na yan na hinahamak? Pero yung atmosphere ng lahat, takot lahat eh. Di ba? Kakaiba. Si David, iba yung stance niya. Pagdating niya, bakit ganon? Parang ganon, di ba? Bakit ganon yung ginagawa nitong na to? Tinamaan na magaling na uncircumcised na taong ito. Although napakalaki nun, di ba? Pero sa kanya, wala. Sabi niya, sino tong humahamak na soldier na to sa bayan ng Israel? Anong karapatan niya? Di ba? Pero amidst dun sa lahat, di ba? Siya lang. Isipin mo, ganun kakaiba, di ba? Iba yung stance ni David sa buong stance nung buong bayan ng Israel. Di ba? Parang na yung stance napunta doon sa yulo. No? Champion. Amen. So wala, baka ma-segue. Amen. So ganun yung atmosphere. Kakaiba. Pagdating ni David pa lang, kasi dala-dala niya, di ba? Ang utos lang sa kanya, magbigay ng merienda, pagkain doon sa mga kapatid niya. Tapos, yun, nung nakita niya, ganun yung atmosphere. And nabagbag yung niya, talaga ang puso niya, sino to? Buong bayan ng Israel, hinahamak. So, ganun yung seal niya, ganun. Sabi niya, siyempre, ano yan? Nagtanong siya, ano yung pinagsasabi niyan? Tapos, siyempre, naririnig niya yung sinasabi. Oo nga 40 days na nga naghahamon yan, walang lumalaban. 40 days na araw-araw nangaasar, walang lumalaban Tapos sabi, ano gagawin pagka panalo yan? Sabi nun, wow, ang galing. Merong huge reward. At saka, ipapakasal dun sa anak ng hari. Wow! Parang fame and fortune kagad. So yun yung distraction. So si David, although alam natin ang goal ni David, 'di ba? Yung sino to? Gusto niyang itaas uli yung honor ng Panginoon at saka ng bayan ng Israel. Amen. Sino tong humahamak? Kasi alam niya yung authority ng mga Israelites. Alam niya na kami ang bayan ng Israel. And yet, sino tong isang taong to na although napakalaki, hinahama kami? Wala kang karapatan. Ganun si David. Amen. Although siya ay pa lang, medyo na siya, malaki na. Oo, pero bata pa siya. Kumbaga pagtingin ng mga mature na tao, ng mga sundalo, paslit. So ito yun, minsan maganda yung offer, 'di ba? Pagka napanalo, payment fortune, ganun kaagad So minsan nangyayari sa atin 'yon kapag meron tayong goal o meron tayong nadidistract tayo, nase-segue kasi ang nangyayari, maganda naman, 'di ba? O merong benefits, merong 'di ba? Halimbawa, sa trabaho ba, imbis na ito yung gagawin mo, nagkaroon ka ngayon ng offer, maganda. Malaking sweldo, hayahay, tapos maraming benefits. Kaya instead na ang primary goal mo ito, na-segue ka na. So subtle yun, hindi natin minsan alam. Kasi parang sa tingin natin, maganda naman. Amen. Pero dapat, parang si David tayo. Ang goal ni David ay, primary concern niya is to assert yung honor ng Panginoon at saka ng buong bayan ng Israel. Hindi yung personal niya. Although nagtatanong siya, di ba sabi niya, talaga? Nagtanong pa sa iba. Hindi, ano nga? Pero yung intention ni David nun, kasi wala, ilang araw na, 40 days na nga naghahamon, walang tumatanggap. Amen. And yet David was there, nasabi niya, teka, bakit walang lumalaban sa inyo? Samantalang ako, mas bata pa nga. Ako, kaya ko yan. Di ba? Ganun. Parang, kaya yung kasunod, mamaya, yung kapatid niya, sasawayin siya. Pero bago yon, ito muna tayo. Yung isang distraction, yun nga, yung goal mo is
Gaya yan, si David. Buti si David, yung focus niya talaga. Hindi. Hindi yun. Bonus na lang yan kung makuha ko yan. Pero ang gusto kong mangyari ay ibagsak itong si Goliath at itaas uli ang honor ng buong bayan ng Israel. Ganun siya. Amen. Nagtatanong siya kasi gusto niyang ipaalam na merong isang bata na si David na gustong lumaban at ipaglaban ng bayan ng Israel. Amen. Kaya siya nag-uusi. Talaga? Anong gagawin? Kasi wala eh. Wala. Ang atmosphere nga, walang lumalaban, walang pumapatol. Takot silang lahat. Amen. Si David nito at this time, di ba si David, nakakalapit na siya kay King Saul eh. Di ba? Kasi yung one chapter before, nung mawala yung banal na spirito kay Saul, merong tumotorment sa kanya, di ba? Bad spirit. Ngayon, na i-recommenda si David na ito si David, yung anak ni Jesse, ano yan, tumutugtog ng harp. Na kapag tumutugtog yan, masusut ka, magiging kalmado. And sinubukan nga nila si David. Pinatawag siya ni King Saul. At kaya nakakalapit siya sa hari. Ibig sabihin, meron na siyang koneksyon. Amen. Meron na siyang koneksyon sa hari. Pero at this time, galing siya doon sa mga tupa niya, yung mga nagsya-shepherd siya. Parang sideline lang niya yung ano. Pag pinatawag siya ni King Saul, David, punta ka sa akin. Yun, tutugtog siya. Tapos, magiging kalmado uli si Saul. Ganun yung ano niya. Servant na siya ng hari. So, lang siya. Meron siyang connection sa hari. Pero this time, dun sa battleground, di ba? Sabi niya, teka, walang pumapatol Parang pambihira. Pero siya, ganun yung stance niya. Buo ang kanya loob. Dahil alam niya, yung anointing ng Panginoon nasa kanya eh. Amen. Kasi naano na siya eh. Di ba nung sa chapter 16, inanoint na si David eh. Although hindi pa siya king, medyo bata pa siya, di ba? Hindi pa time para mag-rise up siya as king. Later on pa. Pero ang banal na spirito ay sumasa kanya na. Amen. Amen po. Sa atin po ba, ang banal na spirito po ba, nabubulo na. Ang banal na spirito po ba ay nasa atin na? Amen. Yan. Amen. So, ganun dapat ang stance natin. So, kanina, ano yun? Taunting ng kaaway. Wala. Minamak yung kaaway. Oo, sige na. Nandiyan ka. Pero amidst all of that, magtutuloy pa rin ako. Amen. Amen po. Ilan yung pinagpe-pray natin? 3 lang, di ba? Yung iba meron, marami. Amen. Sa akin nga, yung pinagpe-pray ko parang miracle eh. Sabi ko, matindi, matitigas eh. Matitigas parang. Pero I know na kapag itong mga tao nito ay tumanggap sa Panginoon, malaki yung impact eh. Amen. Malaki yung magiging impact nila. So kaya tuloy ang prayer. Lord, hipuin mo, durugin mo yung puso nila para sila'y tumanggap sa'yo. Amen. So ganun yung ano natin. So amidst all the hindrance, amidst all the adversaries, tayo yung magpapatuloy. Amen. So ito pangalawa, wag tayong masegue Baka minsan mayroong pinapagawa si Lord sa atin, pero wow, magandang offer. Mamaya ka na, Lord. Uunahin ko na to. So yun. Wag po. Dapat yung focus pa rin natin ay unang-una, isik natin yung kalooban ng Panginoon. Amen? Amen po. So yun, pangalawa. So una kanina, yun yung challenge, daunting challenges ng kaaway. Ito ngayon, lure of huge rewards and benefits. Medyo lang, pinaparaphrase lang natin para medyo mas madaling maintindihan. Amen. So yung focus natin, ganun pa rin Gamitin natin parang yung ginawa ni David. Next po. Ayan. Ito ngayon, entra ngayon yung panganay niyang kapatid. Amen. Si Eliab. So nakita ni Eliab si David. Ano ka ba naman, David? Pinabayaan mo yung yung mga tupa natin. Iniwan mo. Nandito ka na naman Kumbaga di ba? Ganun. Siyempre panganay Si Eliab panganay na kapatid ni David. Nakita niya si David. Si Eliab, ang background ni Eliab, di ba? Nung si Samuel ay i-anoint
di ba, inutusan si Samuel na i-anoint yung anak ni Jesse. Hindi pa naman alam ni Samuel kung sino eh. Di ba? So, unang-una yung panganay, ito yon si Eliab. Sa tingin ni Samuel, si Eliab, wow! Gwaping! Maskulado! Yan. Ito na. Sabi, sa mata ng tao, sa mata ni Samuel, ito na. Ito na yung pinapaano ni Lord. Pero sabi ni Lord, hindi. Hindi siya. Amen. And so on, hanggang sa lahat ng mga kapatid, hindi. Nireject ng Panginoon. And yet, dumating si David, binatilyo pa lang, siya. O sabi niya, siya. Siya yung nakikita ko. I can see through his heart, siya ang i-anoint mo. So si David yun. So ito, si Eliab, bukod sa panganay, alam naman natin ang panganay, di ba? Ang mga panganay, ano yan eh. Di ba? Oo. Binubuli niyan, gano'n. Hindi naman lahat, ano. Yung mga, lalo na to, bunso si David. Di ba? Panganay si Eliab. Ano ka ba naman, David? Bumalik ka doon sa mga tupahan natin, pinabayaan mo. Di ba? Ganun kaagad. Ganun kaagad, ano niya. Wala kang ano pa, wala kang place dito. Ano to eh? Gera to, gera. Patayan to. Ikaw, doon ka lang sa mga tupa, doon ka, bumalik ka ron. Ganun ang ano niya, ganun yung stance niya, di ba? Pero si Eliab, pag inano natin yun, may hugot si Eliab eh. Di ba? Alam niyo kung bakit. Kasi bukod doon sa una, di ba? Hindi siya na-anoint. Amen? Di ba? Hindi siya na-anoint eh. Kasi ikaw ba naman, papipilahin kayo, di ba? Unang-una ka. Tapos rejected. Diba? Si Samuel nun, ano yan eh, matinding prophet yun si Samuel, di ba? Kapita-pita ganyan. Pag dumalaw yan sa bahay mo, something good is about to happen. Tapos pagpasok mo, reject. Diba? So yun, una. Tapos, si David, sabi ko nga sa inyo, malapit na kay King Saul kasi di ba, tumutugtog siya ng harp, sabi niya, si David, nakakapasok na, nakakadiretso sa hari. Ano sila? Kumbaga, close sila nung hari, di ba? Kaya parang si Eliab nagsiselos. So, yun. So, meron siyang mga hugot. Pero ito, biro mo, ang kumukontra kay David, na si David, di ba, gusto na niya, ako lalaban. Mahal pa niya sa buhay ang yung titingin sa kanya na, ano ka ba naman, bata ka pa eh. Huwag ka munang sumali dito, wala ka pang karapatan. Doon ka, bumalik ka, umuwi ka, sabi. Di ba? Pero ang response ni David, instead na pumalag siya, kasi anointed na siya, di ba? So, alam niya, nadala-dala niya yung anointing ng Panginoon. Pero sa kanya, meekness ang ginamit niya. Di ba? Kahinahunan, kababaang loob, di ba? Ano yun? Humility, yun. Humbleness. Naging humble siya. Hindi niya inaway. Although yung sabi niya, siyempre, sinabi niya sa kapatid niya, hindi, ano ba naman yung kasalanan ko? Siyempre, inutusan ako ni tatay. Bigyan kayo ng pagkain. Kaya anong nandito ako, nakita ko. Di ba? Nagpaliwanag siya, pero hindi siya nakipag-away doon sa kapatid niya. Although pwede niyang assert, di ba? Kasi, I am the anointed. Ganun, di ba? Pwedeng sabihin niya, oy, kuya, ako yung anointed. Huwag mo akong kontrahin. Pwede naman niya sabihin yun, di ba? Pero hindi. Hindi pa yun, sabi. Siguro alam ni David, hindi pa ito. Hindi ko pa oras. Pero this time, ako yung gagamitin ng Panginoon para taluhin yan. Amen. So ang sagot niya, napakamahinahon. Amen. Kaya minsan masakit pagka yung sa atin, malapit pa sa atin yung maghihinder, di ba? Mas masakit yun kasi mahal mo, tapos sasabihin, ano ba naman? Inuubos mo yung oras mo dyan sa manong ito muna gawin mo. Di ba? Parang masakit, di ba? Kasi mahal mo pa sa buhay yung kukontra o yung maghihinder doon sa ipinapagawa sa'yo. Amen. But ang dapat daw nating, yung stance o yung response natin sa ganun is kababaang loob. Yan. Temperance. Yung patience. Pagmamahal. Amen. Huwag nating awayin. Amen. Amen po ba? Kapag, lalo-lalo na kasi mahal niya to eh. Kapatid niya to eh, di ba? Amen. Panganay pa. So dapat ipaliwanag niya ng maayos at hindi sila, amen. So kung ang maghihinder din sa atin, lalo-lalo nito, malapit sa'yo, mahal mo sa buhay, huwag mong ipamukha na hindi.
tama tong ginagawa ko. Kaya si Hudang magalit kayo. At ano yun? Itakwil nyo ako sa pamilya. Parang ganun. Ganun yun. Wag po ganun. Although alam natin yung ginagawa natin ay tama at para sa Panginoon, pero dapat with humility, with meekness, yun nga, kababaang loob, kahinahunan, sa tamang paraan, sa pagmamahal. Doon natin i-conquer yung mga mahal natin sa buhay. Amen po ba? Kasi ang dinadala natin ay Word of God. Amen. Amen. At kung i-kontrahin natin ang ating mga mahal sa buhay ng hindi maayos, hindi rin maganda yung magiging testimony natin sa kanila. Amen po ba? Amen. So, yan. Minsan, nangyayari po talaga yan. Discouragement ng someone very, very close to you. Masakit yun. Amen. Amen. Nakaka-relate po ba yung iba? Masakit po yun. But we have to go on. Diba? Meron tayong goal eh. Amen po ba? So, yun. Pang-apat na naghinder sa kanya. Although alam natin, in the end, nanalo si David. Amen. Ito naman, narinig na si David ni King Saul. Amen. Nakarating na sa kanya yung balita. Meron dun sa ground. Bata pa. Kilala mo, sino? Si David. Si David, papuntay mo sa akin. Siyempre, pupunta doon sa quarters ni Saul. And then, siyempre, ang tingin ni Saul kay David, wala pa, bata pa to, paslit pa lang di ba? So, sabi niya, David, alam ko yung seal mo na gusto mo magapi, di ba? Gusto mong itaas uli yung honor ng bayan ng Israel, lalo-lalo na ako. Maganda, di ba? Pero bata ka pa. Hindi mo siya kayang talunin, so you are looked down upon nung someone na nakasa posisyon. Although minsan, talagang maganda naman, nagwo-worry siya kasi baka hindi mo pa kaya. Amen. So, minsan, you are looked down upon kasi, yun nga, mas mataas siya sa'yo Or talagang nagwo-worry siya, wag, baka mapahama ka. Tama naman, di ba? Bilang nakakasakop sa kanya, si King Saul siya, di ba? Wag, baka mapahama ka. Nagwo-worry. O kaya bias, hindi pa. Hindi mo pa napapanahon, bata ka pa, hindi ka pa sanda. And yet, ang sagot ni David dito ay ang kanyang pananampalataya. Amen. Alam niya na siya ay anointed at during sa kanyang pagpapasture, yung pag-shepherd, marami na siyang experience na sabi niya, Haring Saul, ako po sa aking pag-aalaga ng aking mga tupa, sinasakmal po minsan niya ng mga malalaking leon. Amen. Minsan po ng mga lobo, ng bear. Ang laki rin nun, di ba? Isipin mo, bear, tsaka leon. Malaki rin yun. Hindi lang basta-basta yun, di ba? Tsaka hindi naman mananakmal yung baby cub na lion Ang nananakmal ng mga yung mga mother o yung tatay na yung malaki na, grown up na, di ba? And yet, dahil kinakasihan ako ng banal na spirito at saka ang pag-iingat at proteksyon ng Panginoon ay nasa akin, nagagapi ko po sila. Amen? Sabi, pinaliwanag niyo yun sa hari. Because of his faith, sabi niya, kaya ko pong gawin yun kasi dun sa nangyayari na sa actual po sa akin, marami po yan. May mga lion, meron pang iba, di ba? May mga foxes, may mga, di ba? May mga bear. Pero bare hands, o kaya yun lang kanyang tungkod, yun lang ang kanyang sandata, nagagawa niya, nagagapi ko. And yun, nakinig si King Saul. Amen. Because naipaliwanag niya ng malinaw na although bata pa po ako sa mata ninyo, yun. Pero nasa akin ang pag-iingat ng Panginoon, kaya kaya ko pong gawin yan. Amen. Although that is daunting, amen, kaya ko pong gawin yan. Because the Lord of Israel is within me. Amen. Amen. At alam din ni King Saul yun kasi wala na nga yung anointing sa kanya, di ba? Amen. Sa mga later parts nga, di ba, anuin pa niya tutugisin pa nga niya si David later. Pero at this time, tinanggap ni Saul. Amen. Ang ginawa pa nga ni Saul, sige, dahil ikaw ang lalaban, ito, suotin mo yung armor ko, di ba?
hawakan mo yung espada ko. And then tinry naman ni David. Di ba? Eh hindi pa, hindi ubra. Kasi malaki, actually si Saul malaki rin, di ba? Si Saul is towering din. Kumbaga malaking tao rin siya. Kaya nga siya yung naging unang hari ng ano eh. Kasi sa kanya, imposing din. Pero mas malaki si Goliath. Pero sabi nila, pinandigan ni David, kahit hindi ko na po gamitin yung armor nyo, yung sword nyo. But dahil dala-dala ko ang kapangyarihan ng Panginoon, kaya kong gapiin yan. Amen? So ilan yun? 4 lang yun. Actually, marami yan eh. Kaya lang, meron pa tayo uling session mamaya. Amen. Amen. Marami pa po yan, marami. And not only sa story ni David, even kay Moses, kay Abraham, kay Joseph, kay Jacob, maraming mga ganyan, may mga paralelism, maraming mga hindrance na ginagawa yung kaaway para ma-out of focus. Gayon din sa atin. Sabi ko nga, iba-iba tayo. Personal ang pagtawag sa atin ng Panginoon. Amen po ba? At bawat isa sa atin may specific purpose na gagawin, pinagagawa ang Panginoon. Amen po ba? Amen. But with the aid ng banal na Espiritu, with the guidance, with the counsel, with the empowerment. Amen. Kasi pag nasa atin, ano yun? Review ulit. Pag nasa atin ng banal na Espiritu, ano yun? There is power. Di ba? Kapag nasa atin anointing, there is freedom. Di ba? Chains will be broken. Amen. Merong katotohanan. Amen. Merong authority. Saan ka pa? Amen. Di ba? Gamitin natin yun bilang kalakasan, di ba? Kasi we look forward. Hindi lang naman yung gagawin, yung mangyayari sa harvest event this coming August 25 sa Sunday. It's just another beginning na naman para sa atin, di ba? Pagkatapos nung pandemic, ngayon ulit tayo mag-harvest event. Amen. And magtutuloy-tuloy pa tayo, di ba? Hindi naman yun lang eh. Una pa lang yan. Amen. Hindi pa lang yan. So marami pa tayo mararanasan setbacks. Marami pang hindrance, marami pang adversaries, marami pang distractions na mangyayari. Very subtle ang kaaway. Amen. Tama po ba? Minsan parang sa tingin natin, maganda. Di ba? Reward. Di ba? Uy, ito na yata yung binibigay sa atin ng Panginoon. Pero dapat, we should always be aware, di ba? Maging aware tayo and always pray. Amen. Yung mga nakaraan, yung mensahe natin, di ba? Sa pagpe-pray natin, yun ang pagpapalakas natin, yung ating fireplaces. Unang-una na yung ating devotion. Daily devotion. Amen. Sa araw-araw, laging maging aware tayo sa nangyayari sa ating kapaligiran and always continuously pray. Amen. Dahil yung enemy is just around the corner, iniintay lang tayo na malingat. Amen. Amen po ba? So wag nating pababayaan na malingat tayo kasi anything na hindi sa Panginoon na inaalaw natin, unti-unti yan, di ba? Unti-unti yan. Sa atin lang kaaway. Kala mo naman, hindi, wala. Ano lang yan. Maliit na bagay. Ini-ignore mo lang. Pero, but it's not according to the will ng Panginoon, pero hindi mo nire-resist, hindi mo sinasaway. Unti-unti yan, nakakapit na sa'yo. Di ba? Yung sinasabi natin doon sa mga learnings natin dati, di ba? Yung mga issues ng kaaway. Amen. Dapat, inaano mo kagad, nire-resist mo kagad. Amen po ba? Kasi unti-unti yan. Si Taning, hindi namang yung anyo na yung nakamesungay tsaka may hindi yun ipapakita sa atin. Ang ipapakita sa atin, maganda. Kasi doon tayo, matatrap di ba? Amen. Kung saan yung weakness mo, doon ka titirahin ng kaaway. Amen. Hindi doon sa, sa strength mo, doon ka sa weakness. Kasi doon ka mahina di ba? Doon yung weakest point mo, doon ka titirahin. Amen. So you should watch out. Everybody. Amen. So yan. 4 lang po yan. And ayan, we should always set our hearts on fire. Paano? Alam na natin yun. Doon sa 4 fireplaces natin.
our daily devotion. Dapat ma-involve tayo sa ating cell groups. Tayo ay mga leaders. Amen? Kaya natin, anong aim natin? To make the believers a leader of leader. Amen po ba? Kaya pag tinignan mo yung katabi mo, ano yan? Leader yan. Sabihin mo doon sa katabi mo, leader ka. Hindi ka lang nakaupo lang basta dyan. Ikaw ay leader. At magiging leader of leaders. Amen? Hindi lang basta ganyan. Ipopromote ka ng Panginoon. Amen. So cell groups. Ano pa? Church life, di ba? Yung mga Sunday celebrations natin. And then our continuous training and equipment na mga activities. Amen po ba? So 4 yan. These are the 4 fireplaces na magpapainit sa atin continuously. Amen. Kapag na-miss mo lang yung isa, sa isang beses lang, di ba? Hindi, okay lang yan. Tapos sa susunod, ay okay lang yan. 2 na. Sunod, okay lang yan. Kapag okay ka lang ng okay, wala na. Nawala na yung apoy. Kaya dapat, tayo mismo, accountable tayo doon sa mga kapatiran natin, lalong-lalo na yung member ng cell group natin. Amen. We should be accountable. May mahihingahan tayo. Kasi nakapakahirap naman, lalo-lalo na gagawin ba ni pastor na individual, maaatorga tayo? Hindi, di ba? So, bubukod-bukurin natin to sa ating mga small groups to care for one another. Magpalakasan tayo sa isa't isa. Amen po ba? Ito, pag-aralan natin to mga to at marami tayo mga lessons pa na dinaanan. Amen. Baunin natin yun, baunin natin. So, lagi tayong nakapokus. Ang mandato natin, ano? Ang ating mandate ay go forth, ano yun? All authority is given unto me, sabi ng Panginoon. So, therefore, go. Therefore, go and make disciples among nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you, and I will be, ano yun? Surely I will be with you through always to the very end. Amen. Dapat ano natin yun? By heart. Amen. Dapat kabisado natin yun by heart. Amen po ba? Yun yung mandato natin. Yun yung goal natin. Yun yung dapat. Di ba? Ang ating purpose is to love God and love yung brother and your people. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon. So, yung ningas. Yan. Hindi lang roll call yun ng ningas, family. Dapat ang ating puso ay laging nagniningas sa apoy ng banal na Espiritu. Amen. Sapagkat where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen. Mapapalaya yung mga metanikala. Amen. And kapag nandun ang banal na Espiritu, there is power. Yun, di ba? You will receive power. Di ba? When the Holy Spirit comes unto you. And you will be my witnesses, di ba? Saan daw? In Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Saan man tayo idako ng Panginoon, tayo'y magiging mga witnesses. Amen. Hallelujah. Ang dala-dala natin, yung gospel of truth. Amen. Na magbibigay buhay sa mga kaluluwa o mga buhay na ngayon ay spiritually blind pa. Amen. So, i-empower natin sila. Amen. Hallelujah, hallelujah. Tingnan niyo uli mga katabi niyo. Yan. Leader of leaders. Wag lang basta member. Ha? Ngayon siguro member ka pa lang. Pero later on, you will be a leader of leaders. Amen. Yun yung ating goal. Meron tayong short-term goal. Meron tayong long-term goal. Basta everyday, maghihingi lang tayo ng counsel sa Panginoon. Kasi daily rin yan, merong binibigay na, di ba? Merong message ang Panginoon sa salita niya, meron siyang rema. Amen. Maging discerning tayo, maging sensitive tayo sa salita ng banal na Espiritu. Amen po ba? Salita ng Diyos at sa prodding ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. In conclusion, meron pa pala. In conclusion, next po. Ayan, in conclusion,
we can only focus do sa lahat, sa maraming goal na to, sa mga goals natin, by keeping our eyes, kanino? Kay Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Yan. Kasi siya yung author ng ating buhay. Amen. Because of the joy awaiting Him, Jesus, He endured the cross, disregarding its shame. Now He is seated in the place of honor besides God's throne. Sa Hebrew 12:2. And ngayon din, in 1 John 4:4, you, dear children, tayo yon, are from God and have overcome them because the one who is in me, in you, di ba? The one who is in you is greater than the one who is in the world. Amen po ba? Kaya isang shout of the conqueror naman. Parang mahina. Isa pa. Shout of the conqueror. Yan, mga conqueror. Amen. Buhay na buhay. Kasi nga, greater is in me. Sabi mo, greater is in me than the one who is in the world. Amen. Then, sabi rin sa John, di ba, na kayo, nung tinanggap nyo ako, you will have troubles. Amen. Pero huwag kayong matakot because I have overcome yung lahat ng mga yan. Amen. Kasama natin si Lord. Amen. Tulad din ni David na nanagumpay, ang Panginoon is the same yesterday, today, and forever. At ang Diyos ni David, ang Diyos ni Moses, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Abraham, ay Diyos din natin. Amen. Kaya kung ano yung ginawa nila dati, ay kaya rin natin gawin ngayon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa mensahe mo. Buhay namin to, Lord. Hallelujah. Magiging kalakasan namin, Panginoon. And patuloy naming i-rekindle, O God, pag-iinitin, pagdiningasin ang apoy ng banal na Espiritu, Lord. Hallelujah. And always anoint us, O God. And we claim all the victories na inaatas mo sa amin, O God. Hallelujah. Amidst all the distractions, amid all the struggles, amidst all the adversaries, O God, na nilalatag ng kaaway. In Jesus' name, we will conquer everything, O God, sa pangalan mo. Hallelujah. Maraming pong salamat, O God. To God be the glory in the mighty name of Jesus. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.